Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss accounting for special transactions, partnership dissolution part 2, investment in the partnership. So let's have an introduction, Muna. So this report examines the financial and accounting treatment of admitting a new partner into an existing business via a direct investment into the partnership itself as opposed to purchasing an interest from current partners. Yung previous video ko, it's about purchasing an interest. Dito naman, investment in the partnership. So again, kaya si ABC, partners sila, may pa rin silang partnership. Gusto mong pumasok ni, I mean, gusto mapasama ni D sa partnership, mag-i-invest siya, magbibigay siya ng asset ah, para makakuha ng P&L ratio doon or share, 'di ba? Hindi katulad dun sa kanina, yung purchase of interest, kinukuha niya ni D yung capital sa mismo sa isa sa mga partners o isa sa kanila or each sa kanila, 'di ba? Ito magbibigay talaga si D mismo para mapadagdag doon sa total net partnership. So when you partner invest directly into the business, the transaction is considered an equity transaction where no gain or loss is recognized. Yeah, same naman din dun sa purchase of interest. No gain or loss is recognized dun sa partnership. The key accounting challenge is determining how to record the investment based on its relationship to the new partner's allocated capital credit. So same naman din sa purchase of interest, alamin mo kung magkano na yung magiging capital nila. Three fundamental scenarios na makikita natin dito is investment equal to the new partner's capital credit. Kung nag-invest ka kunyari lang ng 100,000 na cash, yung magiging capital mo same din, which is good. Mm. Yung number two naman, investment greater than the new partner's capital credit, resulting in a bonus to the old partners. Kaya nag-invest ka ng 100K, tapos yung contributed capital mo, teka lang, yung contributed capital mo ay makukuha mo ay mas mababa. Kunyari, ang contributed capital na makukuha mo lang ay 80K pagdating mo sa partnership. Investment less than the new partners, kunyari, nag-contribute ka ng 100,000, tapos ang magiging contributed capital mo pa ay, ang tawag dito, 120K. Nag-invest ka lang ng 100K tapos 120K pa yung magiging capital mo. At syempre, resulting in a bonus to the new partner, ikaw yung makakatanggap ng bonus. Syempre, mababawasan yung capital ng A, B, at C. Unlike in number 2, madadagdagan yung capital nila. Kasi bonus nga to the old partners. Makikita naman natin yung sa problem solving. Comparison muna, we have purchase of interest at investment in the partnership. Ito yung last video. Ito yung ngayon, yung current. Kay purchase of interest, the incoming partner's contribution is not recorded in the partnership's books. Katulad, hindi naman kay investment in the partnership, the incoming partner's contribution is recorded in the partnership's books. So dito hindi recorded, yung contribution niya, napansin mo, hindi naman ni-record yan eh. Kaso dito, i-record natin. Makikita natin yung pinagkaiba. Partnership capital remains the same before and after the admission of the incoming partner. So yung capital nila, yung total net asset, yun, 300, katulad nito. Ito, same pa rin yan sa purchase of interest. Kaso pag investment in the partnership, tataas to, tataas to. Yeah, hindi pwedeng bumaba. Ang weird naman. No gain or loss is recognized in the partnership's books. Yeah, same din siya sa investment in the partnership. So, kung yung mga personal gain, hindi siya ni-record sa partnership's books. Kasi personal nga. Problem solving tayo. Ito yung mga problem solving na gagawin natin. We have 5 problems here. Case 1, investment equal to capital credit. Ito yung sinasabi ko kanina, nag-invest ka, kunyari ng 100K, yung makukuha mong capital credit is same din, 100K din. Yung bonus to all partners naman, yung case 2, kapag ang invest mo ay, siyempre, okay, 100K din, tapos sa makukuha mo lang capital credit ay 80K lang. Nag-invest ka ng 100K, kaso yung capital credit na makukuha mo, 80K lang. Bonus to new partner, nag-invest ka ng 100K, tapos ang capital credit na makukuha mo pa ay 120K. Nangyayari to baka sabihin, may specialize ka, magaling ka mag-manage. So, sabihin sa'yo na, sige, pasok ka sa partnership namin kasi alam ko magaling ka eh.
So, bonus yun sa new partner. Amount of investment, ito yung mga tricky problem solving. Mamaya natin siya tatalakayin. Adjustment to capital and cash settlement, ito yung magbabago yung P&L ratio. We will find out that later. Medyo specialized to. So let's start with the first problem solving. Case 1, investment equal to capital credit. CD daw, nag-invest na siya ng 75,000 peso cash para makakuha ng 20% interest dun sa partnership's net assets and profits. Ngayon, ito yung current. ABC, ito yung partners. Capital niya, ni A, ay 75,000. Kay B naman 90,000. Kay C, 135,000. P&L ratio natin, 40%, 30%, 30%. Dapat syempre 100,000 yan. 100% dapat yan. Okay? So, paano mangyayari? Ang mangyayari, nga, si D gustong makasama sa partnership, magbibigay siya ng 75,000 for 20% interest. Siyempre, ito yung mangyayari. D, 20%. Tapos, yung P&L ratio ni ABC, hindi na siyempre 40, 30, 30 yan, mag-iiba yan. Nalaman natin mamaya. So, journal entry, madali lang to. Gay ka date, parang ikaw walang date. Joke lang. So, yung sa partnership, pumasok, nakakuha yung partnership ng 75,000 cash. So, debit ka ng cash at kikredit ka ng capital ni D. D capital. 75,000 dito, 75,000 din dito. Siyempre, dapat balance yung debit credit. Hmm. So, ganun lang siya. We will talakay later kung paano yung bagong P&L ratio. So, case 2, bonus to all partners. Si D naman, nag-invest siya ng 100,000 peso cash for 20% interest in the partnership's net assets and profits. Bonus to all partners, ang mangyayari dito is, ang nangyari, kung nag-invest siya ng 100,000, mas malaki yung invest niya kasi yung capital na makukuha niya mas mababa. We will find out magkano nga yung capital na yon. Okay? So, ito yung capital. So, same din. Same siya. Same scenario tayo, ha? Same scenario. Ito yung capital nila, pati yung P&L ratio. Ang requirement is provide the journal entry to record the transaction and determine the capital balances and profit and loss sharing ratio of the partners after the addition of D. So, manapin na natin yung bagong profit and loss ratio. Okay? So, let's start with the, ano muna, ano magandang kunin? Yung journal entry muna. Ito. Ay, hindi, kahit pamaya na. Hanapin muna natin yung, anong tawag, hindi muna natin mahanap yung bonus din sa old partners. So, gagawin natin, may nakalagay na agad dito na ano. Hanapin muna natin yung net assets before the admission. Net assets. Type ko na lang. Net assets before the admission. So, net assets before the admission, ito yun, 300,000. Diba? Tapos, yung investment ni D, tingnan natin dito, investment of D. Magkano yung investment of D? Magkano yung invest niya? 100,000. 100,000 to ha. Tapos, yung net assets after the admission, syempre, pag nakuha mo na yung investment ni D, mag-iiba na yung ano, yung capital. Gagawin mo, i-add mo yan. Yan. Diba? Nagita tayo ng linya dito. So, paano mo ko yung net assets after the admission? Yung net assets before the admission, kunin mo yung investment ng bagong partner at yung at assets after the admission. Ngayon, yung bagong interest. Okay. Okay, these interests in net assets. These interests in net assets, that will be around, ano ba nakalagay? 20%, di ba? Ito yun, 20% to. Okay. Ngayon, ito na yung magiging capital credit niya. Lagyan natin dito. These capital credit, these capital credits, kunin mo yung 20% ng
400,000, that will be 80,000. Mhm. Okay. Ngayon, next naman, okay, alam na natin yung capital credit ni D. Kaso, magkano yung bonus? Tandaan mo, nag-invest siya ng 100K, di ba? Nag-invest siya ng 100K dito. Tapos, ang capital niya na nakuha, 80K. Magkano yung bonus? Ang gagawin mo, yung minus mo lang. Minus ka lang. So, balik mo lang yung investment of D. Investment of D natin dito ay 100,000. Hmm. Ayun no, 100,000. At ito naman yung bonus to all partners. Okay. Sulat ko muna. Explain ko naman din ulit. 20,000. Makikita mo dito, ulitin ko net assets before the admission, ito yun, 300,000. Pag nag-invest si D, madadagdagan yung mismong net assets or capital ng partnership. Nagdagdag siya ng 100,000, magiging 400,000 na. Di ba? Ngayon, dun pa lang natin kukunin yung 20% nun. Pag nadagdag ba nalagay niya yung 100, yung ininvest niya, dun mo lang kukunin yung 20% interest. Pag nakuha mo ng interest, 80,000 yun. Ang ininvest niya 100K, kaso ang makukuha niya lang ay 80K. So you can see there's a difference, di ba? Mas mataas yung, ito yung sinasabi ko kanina, mas mataas yung investment kaysa doon sa makukuha niyang capital. So, 80,000 to, ito 100,000. Ang bonus to all partners natin ay 20,000. Yan. Okay. So, are we done? Not yet. Gagawa tayo ng journal entry. So, paano yung journal entry nun? Uusog ko lang itong mga to, ha? Okay. Masyado palang maano. Yung journal entry niya, it will be like this. Ito yung kulay para hindi nakakalito. Yung cash dito. Tapos, magkano nakuha ang cash kanina? 100,000 kasi yung binigay, diba, sa partnership. Hmm. Yung D capital, syempre, nakapasok na siya sa partnership, 'di ba? Magkano yung capital na nakuha niya? So, 'di ba? Ito yun eh, 80,000. Kasi pakita natin, 300,000 plus 100,000, 300K plus 100K. Ito, multiply mo siya ng 20%. That is 80,000. Paano yung mga capital ng ibang ah, ibang partner? Makikita natin. I-capital natin. So, ang capital ni A ay, anong tawag dito? Magkano ba yung kinontribute niya? Alamin natin. Ay, sorry, hindi. Madadagdag pala to. Madadagdag. Kasi yung 20,000 na yan, paghahatian nila yan ni ABC. Itong bonus na to, teka lang, mapakita ko. Itong bonus na to, paghahatian niya ni A, B, C, based on the current profit or loss ratio, which is yung 40, 30, 20. Okay? So, lalagay ko dito, tuloy ko lang to. So, 20K times mo ng 40%, that will be like 8,000. Okay? Next one, CB capital naman, that will be 20K times mo ng 30%. 6,000 naman to. At TC capital, 20K times 30%, that will be 6,000 also. Usog ko na to konti para, yan. Mapapansin mo, 8,000 plus 6,000 plus 6,000, 20,000 yan. Dapat, ito yung bonus eh. Ito yung nadagdag, yung bonus, ito yung nadagdag. Kasi bonus all partners, nadagdag tong capital na to sa all partners. Kaya nag-credit ako eh. Credit. Di ba? At mapapansin mo, kung yung kinontribute, 100,000, ganun din dinagdag sa mga capital ng mga bawat partners. 80,000 KD kasi nakapasok na siya. Nakapasok na siya. Anyway, 6,000 at 6,000 dito. Yan. 100,000 dapat yan. And we're going to make a table din dito.
para mas, anong tawag dito, makita natin kung ano nangyari. Okay? So, yung capital before admission, kopyahin mo lang yung mismong capital nito. 759135. 75, hindi kita ang gano. Nasa black. Okay. 75,000, 90,000. Tapos ito 135,000. Kay D, wala pa. Kasi before admission yan eh. Siyempre hindi pa siya kasama sa partnership. 300,000. Investment of D, siyempre wala to. Kasi hindi naman siya si D. Yung invest niya ay 100,000. Diba? So, in total mo, 100,000 din to. Yung bonus to all partners, ang bonus to all partners natin dito, ano ba yung bonus to all partners? Yung kay D, 20,000. Kukunin natin yung 20,000 KD, kaya may bawas dito na 20,000. Okay? 40% ito yun, kay capital, kay A, kunin mo yung 40% nito, that will be 8,000. At ito naman ay 6,000. At ito ay 6,000. Mhm. Pag inad mo yan, 8,000 plus 6,000. 6,000, kuha na nga lang calcu. Okay. 8,000 plus mo ng 6,000 minus mo ng 20,000. Zero. Diba? Zero dapat yan. So yung capital after admission, a-add mo lang yan. Yung 8, yan, 75 plus 8. Ito na yung bago niyang capital. Ito naman kay B. Yan, nadagdagan yung capital nila. Kay D, 80,000 na lang. Nagbayad siya ng 100,000, kaso maging capital niya 80,000 lang. So pag inad mo to 400,000. Mhm. Okay. So paano naman pag new P&L ratio? Okay. This one is a little bit complicated. Paano natin siya isa-solve? Ngayon, alam natin na kay D is 20 na. 20 pa rin yan. Ito yung usapan eh. Ba? Mm. So, ang gagawin natin dito, ito yung formula dyan. Kuha ko dilaw. Yung 100% mo, 100% mo, ma-minus mo siya ng 20%. Diba? Ma-minus mo siya ng 20%, parenthesis tayo. Kasi nawala na yung 20% din sa kabuuan, di ba? So, 80% na lang yung paghahati nila. Ano ba yung P&L ratio nila dati? That's 40%. 40%. At dito naman, that's 100%. Minus mo ng 20%. The times mo siya ng, ano yung times mo dito? 30%. Mhm. Hindi pala makopy paste. Okay. The times mo ng 30% to. Mhm. Yan. Pag chinek natin yan, kakalkulin mo, it will be like this. So, 80%, that's 80% yan, di ba? Gawin mo siyang decimal, 0.8, times mo ng 0.4 kasi 40%. Magiging 32% na lang yung tawag dito, new P&L ratio niya. From 40%, magiging 32% na lang. Ito naman, kami ka ng calcu, 100 minus 20, 80.8. Gawin natin decimal, tapos times mo ng 0.3, 0.24. At 0.24 din to. So, 0.24 is 24%. At ito ay 24%. Pag inad mo yan, dapat 100% yan. 32 plus 24, 20, 100. At ito yung bagong P&L ratio. Yung naging parte si D ng partnership, mag-iiba yung P&L. From P&L ratio na 40%, magiging 32% na lang. Yung kay B and C na 30%, magiging 24% na lang yung P&L ratio. At kay D, 20%. Okay, let's move on to the next one. Case 3, bonus to new partner. Si D daw nag-invest ng 60,000 peso cash para makakuha ng 20% interest in the partnership's net assets and profits. Nakita mo parang ang baba ng binigay niya, no? Kaso gusto niya daw makakuha ng 20% interest dito. Magkano kaya yung magiging capital niya na? We will find out.
So, ito yung same pa rin yung ano natin scenario. Yung capital ni A, 75,000, yung kay B, 90,000, kay C, 135,000, at same P&L ratio. Magpo-provide daw tayo ng journal entry to record the transaction and determine the capital, ang tawag dito, and capital balances of the partners. Mhm. Okay, so let's start. S- So naglagay na ako dito ng table. Ito yung kanina. Ito yung net assets before the admission at investment of D para hindi ako magsulat. So alamin na lang natin yung mga kailangan. Net assets before admission ay 300,000. Investment ng ni D, 60,000 daw. So para makuha yung net assets after admission, i-add mo lang tong dalawa, 360,000. Yung D's interest and net assets, may yung interest niya sa net asset dito. Gusto niya daw 20%. So, kung bigyan natin yung 20% niya. Para makuha yung capital credit, multiply mo lang. So, 360,000 times mo ng 0.2. Ayun o. 360,000 times mo ng 0.2. 72,000 to. Yung investment of D, magkano yung in-invest ni D? 60,000, di ba? Okay. So, may bonus kay D kasi positive lumabas eh. Ganito lang yan. Nag-invest siya ng 60,000. Ito yung sinasabi ko kanina. Nag-invest siya ng 60,000. Kaso, mas ma mababa siya dun sa makukuha niya na 72,000 capital credit. Diba? Nag-invest ka na ng 60,000 tapos ang capital credit mo pa 72K. Bonus yan sa iyo. Ay, capital yan ang capital. Bonus yan kay D. Diba? Sino mag-shoulder ng difference na to, ng 12,000? Siyempre, si ABC. At makikita natin yan dito sa table na to. Okay? Ulitin ko, net assets before admission, 300,000. Investment of D is 60,000. Net assets after admission. Add mo lang itong dalawa, 360 yan. Yung D's interest and net assets, that's 20% kasi ito yung nakalagay nga, di ba? D's capital credit, kunin mo itong, tawag dito, kunin mo yung 20% yan, 72,000. Ito yung makukuha niyang pag-join niya ng partnership, ito na yung capital credit niya. Kasi yung invest niya dito 60,000, bonus niya 12,000 para makita mo lang yung difference nila. So, lamang pa siya 12,000, di ba? Beneficial sa kanya yun. Siyempre, may mag-shoulder ng loss na yan. Mababawasan yung capital ng ABC dahil nga nagka-bonus si D. At paano natin malalaman yun? Lalagyan natin to dito. Capital before admission. Mhm. So, dito muna, yung total natin before admission, that's 300,000. Ang laki pala, no? Wait lang. 18. 100,000. Yung investment of D, nag-invest daw siya ng 60,000 lang. Ay, sorry, kay D. Mm, 6,000 lang. Yung capital before admission nito, magkano yan? 75,000. Ito, 90,000. Ito, 135,000. Siyempre, wala pa si D dito. Bonus to all partners. Kay D, may bonus siya ng 12,000. Hindi to all partners at bonus to partners lang to. Kasi baka malito kayo. Mhm. Ay, sorry. Positive to. Oo. Tapos, palitan ko lang to. Bonus to D. Mm-mm. Ay, dahil dyan, dahil nagka-bonus si D, ah, may sasalon yan sa EBC. I-base natin siya sa old P&L ratio which is 40-30-30. Kunin mo yung 40% ng 12,000, 4,800. Okay, 4,800 to. 4,800. At kay yun naman, kay D, 3,600. Yan. 3,600 din kasi 30% din siya eh. Pag inad mo, yan, 12,000. So, ito ay negative ba? Kasi dapat zero to eh. Mm-mm.
At I forgot. Kailangan mo din lagay ito 60,000 dito. Yun na. So, capital after admission, i-add mo lang 75,000 plus mo ng negative for 8. Minus kasi yan. 70,200. At dito naman, 90,000. Minus mo ng 36. 86,400. Minus ka ng 36. 131,400. Add mo to. Yan. Pag inad mo itong apat, dapat na nalabas yan 300,000. 300,000 ba? 360,000, sorry. 86,400. Yeah, 360,000. Oh, so ano nangyari? Naging ba si D ng 60,000 para mapasama sa partnership, tapos gusto niya daw 20% interest. Ito yung current, sorry, yung old capital, pati yung P&L ratio. So net assets before admission ay 300,000. In-invest in DI, 60,000. Net assets after admission, i-add mo lang. At yung bagong net assets pag nakuha na natin yung 60,000. Hindi. Kunin mo yung magiging capital niya, paano kunin? Yung sa bago, multiply mo din sa 20%. That is 72,000. At para malaman yung bonus, pagbanggain mo lang yung capital credit pati yung in-invest niya. So dahil mas mataas yung makukuha niyang capital credit kaysa dun sa investment, bonus yan sa kanya at may mag-shoulder ng 12,000 which is yung ABC. Mababawas yung capital nila. So 75,000 dito, 90,000 dito, 135,000, 300,000 to. Investment in D, 60,000 kaya dito. Bonus to D, 12,000. So, yung 12,000, pag hati-hatiin yan ni ABC based on sa profit or loss ratio. So, 483636, bawas mo lang. Ito na yung kakalabasan niya. At yung capital after division, 360,000. Dapat same dito. Kasi pag inad mo to, 360. Okay. Okay, I forgot. I'll put the journal entry pala. Sandali lang. So, yung journal entry dito, it will be like this. So, date, at black yan. Puti na lang. Okay. Date. Tapos, magde-debit tayo sa capital nila ni ABC. Ito yun, no? Debit, debit, debit. Tapos magki-credit tayo. Okay? Kaso, debit muna natin yung cash na nakuha natin na 60,000. So, cash. Debit tayo ng cash na 60,000. Ba't ang liit? Taga lang. Yan. Liit. Tapos, debit tayo ng cash. Debit natin ay 60,000. Tapos, dito, kay A Capital, magde-debit din tayo. Debit tayo ng magkano yung debit natin, 'di ba? Naalala nyo, yung bonus din nakuha ni D ay 12,000, 12K. Times mo siya ng 40% kasi ito yung P&L ratio niya. That is 4.8. Kay B Capital naman, that will be like 12,000, 30% dito. And that will be 3.6, 30%, 3.6. Okay. At syempre, i-debit na, credit natin yung capital ni D, which is 72,000. Mm. Yan. Di ba? Saan nanggaling yung capital ni D? Ito yun, no? 300,000 plus 60,000, 360. Multiply mo ng 20%. Doon po galing yung 72,000. At kapag chinek mo naman, yung debit credit natin, dapat equal yan. Di ba? So, yun yung journal entry ng letter C. Let's go to letter D, amount of investment. So, D wants to join the partnership through direct investments. D asked the existing partners how much should he invest for 25% interest in the partnership's net assets and profits. The partnership's books include a receivable from A of 20,000 and a loan payable to B of 30,000. At yung
current, I mean yung old capital nila, pati yung PNL ratio. Same lang din, katulad sa mga ibang problem ko. Mm. Requirement, if no bonus allowed, how much should the invest? Ito yung mga nakita natin na importante ha. Loan payable, mga ganito. Invest sa 25%. Kung gusto niyo daw makakuha ng 25%, ang ganito lang yun eh. Kung gusto niyo daw makasama sa partnership, magkano yung i-invest niya para makakuha ng 25% at yung capital niya, same din. So, walang bonus. Walang bonus sa ABC, walang bonus sa kanya. Dapat sakto lang. Paano natin gagawin yun? Okay. So, ang technique dito, ganito. We can do it algebraically na lang. Okay? 300,000, di ba? 300,000, ito yung mismong ah, net assets previously. Kung magdadagdag siya, X muna. Hindi natin alam eh, ano yung dadagdag niya. Tapos yung idadagdag niya, di ba, i-multiply natin siya dun sa interest na 0.25%. Ngayon, dapat daw, yung, kung anong ininvest niya, ganun din dapat doon sa maging kakalabasan. So, X. Solve lang natin yan. 300,000 times 0.25, 75,000. Plus mo ng X times 0.25, 0.25X, equal X. Ayan. Ngayon, paganin mo lang yan. That's algebraically 0.75x. And x is equal to 75,000. 75,000 yun na. Over mo ng 0.75. And the answer will be 100,000. We could check. Check natin. Tingnan nyo to ha. Check natin. Kung nag-invest siya ng 100,000, 300k, dagdag ka ng 100k, 400k na, di ba? Tapos, kukunin mo yung 25% niyan, anong lalabas? Check natin. Sorry, mali. 100,000 din. Di ba? Ito yung dinagdag niya, ininvest niya, ito din yung naging capital niya. So, tama tayo. Ganito lang yung formula. Ito yung pro forma ng algebraic formula ko. Okay? Let's move on to the next one. Adjustment to capital and cash settlement tayo. Last na to, promise. So, after this admission in the previous problem, okay, ito yung previous problem. Di ba? The partners agree to adjust their capital balance to reflect their proportioning shares into the partnership's net assets based on their new profit and loss ratio. So magbabago daw yung P&L ratio natin. Cash settlement will be made among the partners. Oh, interesting. Okay. So how are we going to do that? Okay. So ganito lang siya. Remember, ang ratio natin is 40-30, di ba? 40-30-30. Mm-mm. Kung papasok si I mean, kung mapapasama si D sa partnership, kukunin niya yung 25%. Ang gagawin mo, mababawasan ng 100% to. Sorry, yung 100% mababawasan ng 25. So 100% minus 25%. Tapos, yung multiply mo siya, kasi 75% na lang yung paghahatiin nila eh, di ba? Nakuha ni D yung 25%. So yung paghahatiin ng A, B, C ay 75% na lang. Saan mo siya i-multiply? Multiply mo siya dun sa current P&L ratio, which is 40-30-30. So kay A, 40% to. So, ganun din. Same lang din to. Copying ko lang to. Yan. ABC yan na. Ito ay 30%. Ito ay 30% din. Kay ABC to kasi walang space eh. Let's start with sa una. So 100 minus 25. 75% yan. Times mo ng 0.4. 0.3. So that is 30%, di ba? 30% to. Dito naman sa BNC, same answer naman tayo makukuha. Ginawa ko decimal. Tapos 0.3.
Multiply mo ng 100, 22.5 to. Ang pangit ng kulay, no? Di makita. Ayan, 22.5. Okay, type ko lang lahat ah. So, ang kinalabasan, 30% to. Ito, 22.5%. 22.5% din to. At ito, 25%. So, nakuha yung 25% kasi ito yung sa previous problem. Mm. Pag inet mo to, dapat 100% yan. Check natin. 30.5 plus 125, 100. Mm. Okay? Okay, may table pa ulit. Ano yung nangyari? Gusto natin malaman kung sino yung lugi at makaka-receive. Capital before admission. Sabi dito, capital before admission is 300,000. Kita ko lang. 300,000 to. Mm. Capital before admission ay 75, 90, 135. 75, 90, 135. Kay D, wala pa. Wala pa naman siya eh. Investment ni D, magkano yung invest niya? 100K. Hmm. Mapansin niyo walang bonus dito kasi nga, same lang eh. So, that will be 100,000 here. Total niyan ay 400,000. Na yon yung adjusted capital natin dito. It will be like this. Yung 400,000, i-adjust natin yung capital niyan. Kukunin mo yung bagong P&L ratio nila. Hmm. So, 30% kay A, 400,000 times 30%, that's 120,000. Okay. Kay B naman, 400,000 times 22.5%. Sorry, mali. 400,000 times 0.225. 90,000 to. At syempre, same din siya. 22.5 din eh. 90,000 din to. At kay D, kunin mo yung 25% yan. That's 100,000. Hmm. Pag inad mo yan, dapat 400,000 yun, ha? Check natin. 90,000 plus 100,000, 400,000 to. Oo. So, dapat zero, yan, no? Pag inano mo, zero to. At yung payment or receipt, pag negative yung lumabas, ano mo to, payment or receipt. So, sorry, nakalimutan ko yung total. Total pala dito, 75,000. Add mo lang to, 90,000 to. So, parang bring down lang siya eh. 135,000, ito 100,000. Yung total, minus mo sa adjusted capital siya. Mm-mm. Payment receipt. So, kailangan mo nyo pa magbayad ng, teka, calculate natin. 75,000 minus pa ng 120,000 is 45,000. Explain ko later. Ito naman, wala. Wala siyang babayaran. 135 minus 90, that's 45,000. At ito, wala din. Mm-mm. So, nangyari, ang dapat daw na bagong capital ay 120,000. Kay B naman ay 90,000, walang nagbago. Kay C, 90,000 na lang yung magiging capital niya dapat. At yung kay D, wala. Same din, 100,000. But may negative positive dito? Ibig sabihin nun, si A, kailangan niya pa mag-contribute pa. Kasi kailangan niyang capital 120. Eh, ang previous niya 75,000 lang, di ba? Si C naman, 135,000 yung previous capital niya, ngayon 90,000 na lang. So makakakuha siya ng 45,000. Sino kung magbabayad ng 45,000 sa kanya? Ito si A. Magbabayad si A ng 45,000 kay C. Mm. So, ang magiging journal entry natin dito, may journal entry ba? Oh yeah, may journal entry ulit. So, date dito. Mm. So, ang i i-debit natin na capital dito. Mayroon tayong i-debit na capital. Mm. Ang i-debit natin na capital yung kay C. C capital na 45,000. Kasi ma-adjust eh.
Yung dating capital niya 135, ngayon 90,000 na lang daw. So magde-debit tayo. At si A naman, siya yung mag-a-adjust, kailangan niya magdagdag. So 45k to. Ito yung journal entry niyan. Okay. And that's the end of the lesson sa partnership. Ang haba pala ng lesson na to, no? Partnership, accounting for special transactions, partnership dissolution, part 2, investment in the partnership. Ayan, ito na yun. So meron tayong introduction dito, yung three fundamental scenarios kapag yung investment pare sa capital at yung investment mas mataas sa capital, investment is lower than the capital. At yung comparison then purchase of interest. At least alam na natin kung ano yung pinakaiba ng purchase of interest sa investment in the partnership. Ang next naman natin will be like withdrawal of a partner, debt of a partner, paano mangyayari sa partnership. Okay? Hindi pa siya liquidation ah. Mm-mm. Okay. That's all. And if you have questions or you need clarifications naman, please comment down. Again, this is James, your Math and Language Instructor. I will really appreciate if you will like and subscribe. Laking tulong sa akin to. Maraming salamat po. I'll see you in my next video. Bye!